Mabiyayang araw po ng Wednesday sa inyong lahat at mga kapatid, Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas sa inyong lahat. At sa atin pong reflection ngayong araw ng Pasko, hindi po tanong ang gagamitin ko bilang guide sa ating pagninilay, kundi isang statement na baka magulat kayo na parang sabi niyo, tunog hindi pang Pasko. Anong statement? Naganap na. Parang hindi pang Pasko na sapagkat ito'y malimit nating marinig kapag Good Friday, isa sa mga 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus. Pero sa akin pong pagninilay, hindi baga ito rin yung katotohanan ng pagsilang ni Hesus. Naganap na. Kasi ay ang mundo matagal na nabalot sa kadiliman, matagal na nabalot sa kasalanan. Simula nung nagkasala ang tao, napaalis sa paraiso, doon na pumasok ang kadiliman ng kasalanan. Pero alam naman natin sa economy of salvation o sa kwento ng pagliligtas ng Diyos, hindi naman tumigil talaga ang Diyos. Sabi ko nga po lagi, yung Diyos na pinagkasalanan ng tao, ay siya yung nagbigay sa tao ng pag-asa para makabalik uli sa Diyos. Ganun kabait ang Diyos. At ang dami, in the Old Testament, ang dami niyang ipinadala mga propeta, even in the New Testament, si St. John the Baptist. At ito na yung katuparan ng pangako ng Diyos. Na sa isang taong matagal na naghihintay ng kaligtasan, yung alam niyo, yung pakiramdam na parang ang dilim dati tapos biglang dumating itong liwanag na ito, alam niyo yung parang papaimik na lang tayong salamat sa Diyos, thank you Lord. Kaya naganap na eh. So mga kapatid, ito yung paalala sa atin ngayon na ito na, dumating na ulit ang pag-asa sa buhay natin. Dumating na ulit yung tagapagligtas. Dumating na yung manunubos natin na kahit sa napakadilim na bahagi ng ating buhay, tulad ng binanggit natin kahapon sa pagninilay, may liwanag pa rin sa buhay natin. Sabi nga po sa Ebanghelyo ngayon, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 1, talata 1 hanggang 18, sabi dito, sa pasimulay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalika ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So, the gospel is referring to none other than Jesus Christ. Siya yung salita na nagkatawang tao. Siya yung salita na matagal nang ipinangako ng Diyos sa atin na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya, ano pang hahanapin natin ngayon? Ito, naganap na. Nangyari na. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At sana ito yung maging laging baon natin sa araw-araw. Yes, of course, sabi ko nga kahapon po sa ating reflection, there will be dark days, there will be messy experiences sa buhay natin, pero ito lagi yung panghawakan natin. Because God is always there for us. Kailangan lang talaga pagtitiwala sa Diyos. Lagi naman po may pag-asa sapagkat muli, yung paalala sa atin, ang pag-asa hindi tayo bibigoin. Dahil ang pag-asa nakaugat sa pag-ibig, lalo't higit sa pag-ibig ng Diyos. Nakaugat ito sa pag-ibig ng puso ni Jesus na nakapako sa krus. Yun ang sabi po sa dokumento ni Pope Francis for the Jubilee of Hope. Kaya, bakit tayo mabibigo? Samantalang nandito na ang Diyos. Tayo mismong lumayo, pero siya mismong nilayuan natin, siya yung nagbibigay sa atin ng pag-asa para makabalik tayo muli sa Kanya. Kaya, what more can we, ano pang hahanapin natin? What more can we look for? Ito na si Lord, dumating na. Kaya muli, naganap na mga kapatid. Ang kailangan na lang po natin, trust in the Lord always. Always be hopeful that sa Kanyang takdang panahon, everything will be in its beautiful places sa buhay natin. Ilan talaga, ang kailangan lang talaga natin ay pagtitiwala sa Kanya. Kasi ano pa bang kailangan patunayan sa atin ng Diyos para hindi natin siya pagtiwalaan ng lubos? Binigay niya na lahat sa atin. Ibinigay niya lahat, kahit nga yung Kanyang anak, ibinigay na. So, ano pang kailangan natin? Magtiwala lang tayo. So, hopefully, itong Paskong ito yung maging inspiration natin all throughout the year na dadating pa. And the years na dadating pa sa buhay natin. Tinupad na ng Diyos ang pangako. Naganap na ang Kanyang pangako. Nandito na ang pag-asa natin. Ang kailangan na lang natin ay magtiwala sa Kanya sapagkat ang pag-asa natin sa Kanya dahil sa Kanyang pag-ibig, kailanman hindi tayo bibigoin.
Okay po. So muli mga kapatid, ang paanyaya sa atin na patuloy na maging mga cyber missionaries. Let us continue to evangelize the world through social media. So again po, please like, share ang ating pong page. Ganun din po ang ating Instagram at Thought for the Day. Ang ating YouTube channel TFTD Bless and Blessing. Tansya na po Makati ng lalamunan. At ang ating TikTok account na Thought for the Day. At pagbati po ng happy birthday yan. Swerte na mga to. Ang birthday ay Pasko. Kana Jesusa Zulueta ng Apostolado ng Panalangin at kay Zosima Peña, again, advance happy birthday po para sa 26. Yeah, okay po. So, and again, we pray for those persons, people na struggling even until now, physically, emotionally, financially, and lalo tigit spiritually. Sa pamamagitan ng ating panalangin, sila ay sana hindi mawalan lagi ng pag-asa sa kanilang buhay. And of course, we pray for people who are still affected by different conflicts sa kanilang lugar, na sana sa pamamagitan ng panalangin natin ay matagpuan na nila ang kapayapaan. Yun nga, kapag tayo laging nagtitiwala ng lubos sa Diyos, ang Diyos na laging nagbibigay sa atin ng pag-asa, isa lang ibig sabihin nito. Ano po? Tulad ng sinasabi ni Bishop Juni, always be blessed and be a blessing. Magandang araw po and Merry Christmas po sa inyong lahat.